Kasi may nagtanong sa atin, paano nga ba pumunta ng Dubai para makapag-apply ng trabaho? Nito Spanish! We flip a coin or we follow the brightest star. Tinitest natin yung camera sa low light. Yeah, and I'll just follow your heart. Since we found each So, ang other. sagot natin dyan ay So, andito tayo ngayon sa may Alriga and papunta kami ngayon ng Malabar. May kukunin kaming cake. Ito yung nightlife kasi wala tayong pasok. Ganda nito ah. Itong side ng ng Alriga, maganda kasi kahit na ganito na gabi na maliwanag. Pero yung kabilang side kasi kapag umabot ka na ng alas 8, alas 9, may mga part doon na madilim. Pero dito, mapapansin nyo, maraming nakatambay, maraming naglalakad, mas maraming Pinoy. Mini Manila. Maliban doon sa Satwa, merong Alriga. Kaya ako nagbablog, no? Kasi tinitest natin yung camera sa low light. Plus, napansin ko kasi yung nasa Legoland tayo. May mga nakuha tayong video na gamit natin itong mic pero hindi ko na-activate yung kanyang noise cancellation. So ngayon, nag-research tayo sa YouTube. Tapos nakita natin doon kung paano siya i-activate. So hopefully gumana yung noise cancellation kasi doon sa mga previous video natin, maingay yung background. Kahit na nakalapel mic tayo, naririnig pa din yung mismong mga boses, no? Kailangan pala talaga i-activate. Akala ko kasi automatic na mag-activate yung kanyang noise cancellation. Kaso yun nga, hindi pala. Okay lang naman. At least ngayon, titest natin yung itong mic natin plus yung low light. Tapos, ang oras natin ngayon ay nasa 7:30. 7:30 in the evening. Tapos 29 degrees Celsius dito sa Dubai. Osmo natin, no, parang ika 3 days pa lang niya sa atin. Ay hindi, ika 4th day pala. Kasi halos 3 days tayo na pumunta ng Legoland. Simula Sunday, so ngayon ay Wednesday. So parang ika 4th day pa lang niya sa atin. Tapos, itong Alriga, kaya siya maraming Pinoy. Marami ditong mga accommodations na mura. Tapos, marami din dito mga restaurants na pang Pinoy yung mga products or yung mga food na in-offer nila. Tapos, halos lahat dito, tulad nito, Kodak. Ayan. Kabayan Jewelry. Merong Subway. Itong buong area ng Alriga, karamihan, siguro mga 70 or 75% mga kabayan yung nakatira dito. Plus malapit din kasi sa malls, malapit sa halos lahat, malapit sa lahat. Tapos may isa pang lugar dito, no, yung Satwa naman. Pero dun siya sa kabilang side ng Dubai, malapit siya sa may Jumeirah Beach. Doon madami din doon mga Pinoy. Tapos yung ika-third na alam ko ay yung Barsha. Kapag ka nandito ka, dito ka makakahanap ng mga pagkain na baboy. So, hindi katulad ng ibang Emirates na bawal yung baboy. Pero dito, sa Dubai, pwedeng. Okay. So, yan. Malapit na tayo sa metro. Ayan siya ngayon. So, comment nyo naman kung may naririnig pa din kayong mga boses kasi nasa labas nga tayo, no? Tapos, malapit na tayo dito sa may metro. Ayan. So, yan yung Alriga Metro Station. Tapos, katabi niya yung Delta Center. Delta Center, madaming dyan,
murang items na mabibili, usually discounted, ganun. Sa mga taong nagtitipid. Tapos dito nyo din makikita si Magic Angel's Burger. Pagkain Pinoy. Itong Delta Tower, no? Dito yung first accommodation natin dito sa Dubai. Nung galing tayo ng Sharjah. So itong look, ano na to. Yan. Diyan tayo dati tumira. Mura yung ano dyan eh, partition dati. Nakakuha ako dyan ng partition na nasa 500 dirhams. Pero ngayon wala na. Wala nang mga 500 dirhams na partition. Usually, ano na, siguro mga 700 or 800 dirhams na. Tapos nandito na tayo. Sa Malabar. Andito tayo ngayon sa Malabar Gold and Diamonds, isa sa mga trusted store namin dito sa Dubai. At uunahan ko na kayo mga kabayan. This is not a sponsored video, okay? Pero simula kasi na ako ng Dubai dahil nga sa malapit ito sa dati kong accommodation, ay dito na ako madalas tumitingin ng mga gold jewelries at pang regalo sa pamilya. Kaya kapag may occasion at napabili ako ng alahas, ay usually nagbibigay sila ng cake. At yan ang isa sa mga reason kung bakit pumunta tayo dito dahil kaka-birthday lang ni Ate Yana. So, kumuha tayo ng cake dito sa may Malabar. Malabar talaga siya na end. Okay. Ayan o. Ang ganda. Yay! Thank you po. Ito pa 8 years old. 8 years old. Sa January. Ayan o. Ayan na, oh. Happy birthday. So, para kay Ate Yana. Thank you for the cake. And syempre, after mag-Malabar, usugin naman natin ang ating mga tiyan. Yay! Hello. Gamit pa din natin itong ating DJI Osmo Plus, yung ating lapel mic. So, yung background natin, medyo maingay siya ngayon and hopefully, tama yung ginawa natin na pag-adjust, yung pag-activate nitong lapel mic natin, no? So, sana mawala na yung mga background noise. Yan. Sayang din yung mic kung narinig lang din naman yung background noise. Yan. So, ito yung ating food ngayon. Okay. Tapos, meron din tayong chicken. Chicken inasal. Tapos, ito yung ating favorite. Yan na yung Kanse. kansi with Kain tayo, kain. Dito sa Dubai, no, nauuso yung mga inasal, chicken inasal. Tapos, nung last time, di ba, nag-open ng branch yung inasal ni Joel Torre. Doon naman yun sa Deira City Center. Pero yun nga, simula nung nakatikim kami ng kanse, naging favorite na namin siya.
Yan, so pauwi na kami. And hinahanap namin yung bus station. Paano nga ba? Kasi may nagtanong sa atin, paano nga ba pumunta ng Dubai para makapag-apply ng trabaho? Ang sagot natin dyan ay, number 1, pwede ka pumunta ng Dubai para maghanap ng trabaho through agency. Diba? Yun yung pinaka-safest way para legal yung paghahanap mo ng trabaho, lalo na sa ibang bansa. No? So, pwede kang... Tama ba itong nilalakaran natin? Kasi may sprinkler na dyan. Teka lang, nawawala kami. Magtanong tayo doon sa security. Ayan, doon tayo sa kabilang side, yes. Tawid-tawid tayo. So, first time kasi namin na makapunta dito, ano? Dito sa area na to. Ayun. So, isa sa mga pinaka-safest way para makapunta ng abroad, hindi lang naman dito sa Dubai, para mag-apply, ay yung through agency. Ayan. Maghanap tayo ng legit na agency dyan sa Pilipinas, no? Kasi, syempre, maraming mga kailangan i-process, yung mga papers, documents, mga ganyan, passports. So, pinaka magandang choice pa din para sa isang magiging OFW, no, kung pangarap nyong mag-abroad, yung makahanap ng agency. Kasi, unang-una, ang mahal-mahal ng accommodation dito. Kapag ka meron kasing agency, usually, mas hiring, bulk yung mga tao na hinahire nila. So, kung minsan, merong mga options na nabibigyan ng magandang accommodation, yun, magandang offer, dahil yun, naka-agency ka. Pero minsan may mga downside naman yung pagkakaroon ng agency. So, ayan yung bus stop. Dito tayo sasakain ng bus. Ayan. Nakadaan pa lang. Ayan. So, ganito yung mga bus station dito sa Dubai. Okay. Back to our main topic. Kung minsan naman nagkakaroon ng downside yung pagkakaroon ng agency. Isa sa downside ng pagkakaroon ng agency ay ang ganda, alamig. Ay, salamat po Lord. Alamig yung station, no? Usually dito sa Dubai, ganito. Yung mga bus station, metro station, talagang fully air conditioned. Kasi nga, yung init sa labas. Pero yung init ngayon, actually, hindi siya yung katulad ng mga init ng mga nakaraang panahon, mga nakaraang month. Kasi ngayon, nasa 22 degrees lang, mga ganyan. So, ayun, balik tayo dun sa topic natin. Minsan, merong downside yung pagkakaroon ng agency kasi, di ba, minsan may binabayaran tayong fee. Usually, merong, di ba, hinihingi yung mga agency para ma-process yung papers natin or kung minsan naman, inaawas yun sa magiging unang sahod natin. So, hindi naman lahat ng agency ay magkakapareho, no? So, may mga agency na maganda talaga sila magbigay ng offer, mga ganyan. Next is yung direct hiring. Sa direct hire naman, ang kagandahan lang naman kasi nga, wala nang middleman, wala nang agency na involved. So, from galing sa inyo, direkta na, ang makakausap niya is yung company na. So, doon pwede kayong humingi ng makipag-negotiate sa salary, kung anong pwedeng maging benefits niyo, like yung sa accommodation, airfare, tapos depende kung anong, for example, yung mga dependents nyo, kung masasakop ba siya ng magiging makukuha niyong benefit. So, yung mga ganun. Tapos, yun, ang third naman, no, na paraan para makapunta dito is pwede kayo through visit visa. Yan. Sa visit visa, kailangan meron kayong kamag-anak or kakilala. Katulad nung ginawa natin nung nakaraang video natin, no, meron doon na pwede na nga yung kaibigan. Kaso, para makuha kayo ng kaibigan nyo as visit visa, kakailanganin ng malaking halagang salary. So, katulad ng sabi ko, balikan nyo yung video na ginawa natin, no? Para, kasi doon, diniscuss din natin kung magkano yung mga
kailangan ng salary para dun sa pagkuha ng kapamilya or pagkuha sa inyo ng kaibigan nyo. Tapos, isa pa is yung tourist visa. So, sa tourist visa naman, ano lang doon, ang downside lang talaga, which is risky, is kung mamalasin kayo, yun, ma-offload kayo. Kung gagastos ka, wala kang kasiguraduhan kung makakaalis ka. Tapos yun, pagdating dito, syempre dahil bago ka, hindi mo alam, hindi ka familiar sa lugar, no, sa setup, kasi wala kang kakilala. So, unless meron kang kakilala dito, ganyan, na makakapagturo sa'yo, makakatulong sa'yo. Yan. Pero, wala, kakailangan mo din minsan magdasal-dasal ka talaga. Kasi minsan umaayo naman yung sitwasyon sa mga pangangailangan natin. So may siniswerte, may hindi. Ganun. So ngayon inaantay lang natin yung bus. Ang kakadaan lang kasi ng bus kanina bago tayo dumating dito. So baka medyo matagal-tagal pa. No? Ang oras natin ngayon ay 12:07. Tapos 29 degrees Celsius na sa labas. Dahil tanghali ng ano. Ayan. So mamaya, update ko na lang din kayo, okay? So sana nasagot natin yung tanong sa atin ni... Sino naman nagtanong sa atin? So, tanong yun sa atin ni Jacqueline. So, ang sabi niya, hi po, paano po makakapunta dyan sa Dubai para po maghanap ng trabaho? Ayan, sana nasagot natin. And sana kahit pa paano magkaroon siya ng idea kung paano makapunta dito sa Dubai. Okay? And so habang nag-aantay tayo ng bus, no, kasi medyo matatagalan pa naman yung bus, sasagot muna tayo ng ibang question sa atin. So ito naman galing kay Aya Artiaga 3677. Ang tanong niya, Kuya, papunta po ako sa Sharjah. Medyo kinakabahan po ako dahil lokal po ang amo ko. Ask ko lang po kung okay sa Sharjah. Okay, so sa Sharjah kasi, mukhang general naman yung tanong niya, no? Hindi naman related sa magiging amo niya. Dahil mahirap sagutin yun. Pero kung sa Sharjah, kung location-wise ang tatanungin mo, no? I-compare ko lang yung Sharjah sa Dubai, okay? So sa Dubai kasi, medyo open ang Dubai, di ba? Lalo na sa mga ibang lahi, katulad natin, no? And sa ibang culture. Tapos sa Sharjah, medyo mahigpit nga lang din sila doon. Mahigpit in a way na ano kasi sila doon, more on traditional pa din yung sinusunod nila. Kasi nga Muslim country, so ano sila, kailangan yung lalo na sa pananamit ng babae, kailangan modest yung pananamit. Mas strict sila doon sa dress code. Kaya doon hindi pwede yung mga revealing na, alam mo yun, na pananamit ng babae na katulad yan sa atin sa Pilipinas, no? Kailangan, syempre, ma-cover or mabalot mo yung katawan mo ng, yung ano lang naman, pagiging, kumbaga, respectful na itsura or pananamit, yun, ganun. Hindi naman nila inuobligay yung mga tao na kailangan katulad din ng way ng pananamit nila, pero ibig sabihin, kailangan mo din na i-present yung sarili mo na sabi nga natin ay kapita-pitagan, karispe-respeto. Ganong klaseng nakikita ko na gusto nilang makita doon sa lugar nila. No? Para syempre iwas na din sa mga pambabastos, yung mga ganyan. Napansin ko lang din doon kasi tumira kami doon ng ilang month, no? Bago ako lumipat dito sa Dubai. Doon kasi bawal yung baboy. So wala kang mabibilan doon na restaurant or wala kang mabibilan doon na supermarket na nagbebenta ng baboy. Unlike dito sa Dubai, meron. So ayan na yung bus natin. Tumatakbo na tayo ngayon. So doon tayo galing, no? Kung nakarating ka sa part ng video na ito, maraming salamat kabayan. Kung meron kang katanungan, lagay mo lang yan sa comment section sa baba ng video na ito. At sasagutin natin yan sa mga susunod na vlogs natin.